Public servant na visionary and a man of action. Yan si Vice Mayor Marcos Maguindanao Mamay, ang leader na hindi lang nagpatakbo ng munisipyo, kundi nag-level up ng buong Nunungan. Dati siyang alkalde ng Nunungan at sa ilalim ng kanyang pamumuno, naiangat niya ang bayan sa first-class municipality mula sa pagiging third-class municipality nito. Dahil rin sa kanya, nakilala ang Nunungan bilang isa sa top 15 most competitive municipalities in Mindanao. Nagkamit ng Good Financial Housekeeping Award, Gawad Kalasag, Seal of Child-Friendly Local Governance at napangalan ng isa sa top 2 most resilient municipalities sa Lanao del Norte. At kung usaping peace and order, game changer din si Vice Mayor. Sa kanyang leadership bilang dating alkalde mula sa dating pagiging war zone ito, ngayon mapayapa at talaga namang dinarayo na ng mga turista at sikat na mga artista ang Nunungan. Naging kauna-una ang drug-cleared municipality rin ito at nagkamit ng Gold Award mula sa DILG at PIDEA at nakakuha ng 100% functionality rating ng Anti-Drug Abuse Council. Pero hindi lang hanggang gobyerno ang kanyang serbisyo. Isa rin siyang movie at film producer at CEO ng Mamay Productions. Siyang nag-produce ng kanyang biopic na Mamay na nag-uwi ng 10 nominations at 2 special awards sa 73rd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS Awards. Ngayon, bilang Municipal Vice Mayor ng Nunungan at National Vice President ng Vice Mayors League of the Philippines, mas pinalalawak pa niya ang serbisyong may malasakit, tapang at malinaw na vision. Yan ng Nunungan, katangi-tangi ka sa lahat. Lalawigan ng Lanao del Norte. Kasama po natin ngayong hapon si Nunungan, Lanao del Norte Vice Mayor Marcos Mamay. Magandang hapon po, Vice Mayor. Good afternoon po, sa inyong dalawa po. Ikinagagalak po namin makasama kayo sa ating palatuntunan. May pleasure din po. Mayor, kamusta po kayo? Kamusta po ang bayan ng Nunungan sa kasalukuyan? Actually, overwhelmed kami. Nunungan, alam naman natin ang story ng Nunungan. So, ini pag-usapan din natin mamaya yan. So, napaka-inspiring po ng story po natin. So, modest aside lang. Okay, as you say, so ano po yung, just to be very specific about it, yung mga kasalukuyang kalagayan, yung sitwasyon at direksyon po ng inyong pong munisipalidad? Una sa lahat, maikwento lang din po. Actually, ang Nunungan kasi naging first class na ngayon. At the same time, seal of good local governance po tayo. So, una sa lahat, marami pong dahilan, mga factors na pwede natin may consider paano po naging first class o paano makalibil up ang isang municipality o isang city. Unang-una po, yung good governance, yung good leadership po. Then, knowing the fact, I will speak muna when it comes sa Nunungan kasi ang Nunungan had been deprived for peace and development for the past decades, to be exact, 30 long years po na deprived when it comes sa peace and development. That long? Yes po. Okay. Decade. Then, after realizing yung more or less 1.5 billion na concreting ng national road connecting 3 municipalities in the whole province of Lanao del Norte, nagkaroon po tayo ng maraming farm-to-market roads, din nagkaroon po tayo ng electrification, din naging stable po in one way or another yung peace and order po natin. Kasi dati wala po tayong accessibility, walang electrification, unstable po yung peace and order. So ngayon, na-realize po ang lahat na yon kasi yung nga pong promise ko sa mga constituent natin na bago mag-ino yung turn natin, fully implemented na po lahat ng mga pinangako po natin sa kanila. So ngayon, na-realize po ang lahat. So kahit po paano, nakita po nila kung ano yung development mayroon tayo sa municipality. Kaya naging first class po tayo. Ayun, Mayor, ang daming progress, Pero when it comes to stability, yung pag-maintain itong mga naipatupad at naibigay nyo na sa inyong bayan, ano po yung pina-priority nyo sa ngayon? Yun nga po, knowing the fact na ang Nunungan kasi possesses the largest land area in the whole province of Lanao del Norte. Kami po yung Pinakamalawak? Yes, pinakamalawak na area po. So kinakailangan po namin yung maraming farm-to-market roads connecting all barangays para mas madali po yung pag-transport ng products and services. Apo. Okay. Then mga health assistance, health services, yung educational assistance, agricultural support, ayun po. So kinakailangan po namin para yung paglago po ng turismo. Knowing the fact ang Nunungan kasi, very potential when it comes sa ecotourism. Okay. So, I would like to take this opportunity din na mention kung ano yung mga potential na meron po tayo sa municipality of Nunungan. So, mayroon po tayong 3 lakes, mayroon po tayong 4 na waterfalls, meron din tayong 5 caves, At saka yung pinaka-famous po yung
ASEAN Heritage Park po natin, yung Mount Inayawan Range National Park, Okay, which yes. was recently declared as ASEAN Heritage. So, panglabing-isa po, no, na declare. So, yun. So, napakalaking opportunity po. At the same time, when it comes naman sa agriculture, tourism, agritourism, kasi di po natin kailangan dumayo sa ibang lugar kasi meron na po tayo sa Nunungan, meron pa tayong strawberry farm, may grapes, merong yung wild berries po na very famous po, may dragon fruit din po. So, yan. So, kaya very nga, fertile, yes po, and arable. napaka-fertile po. Lahat ng types of crops, meron po tayo sa Nunungan. Okay. Malaki po, apparently, malaki ang puhunan, ang pondong inilala ng LGU sa Nunungan Integrated Tourism Development Program. At napaka-vast po ng inyong mga ginagawa when it comes to improving your tourism. Anong pamatagalang long-term plan o plano po upang maging tuloy-tuloy itong pagpasok ng mga turista at of course yung creation or paglikha ng trabaho or job opportunities para sa mga constituents po ninyo? Apo. Actually, of course, pinaka-importante dyan, yung sustainability po, no? Para masustain po natin yung stable na peace and order. Kasi pag hindi po peaceful ang lugar, palpak po ang lahat mga plano po natin. Lalo-lalo na ang tourism. Yung labi ko pong sinasabi, ang Nunungan kasi, very potential when it comes sa ecotourism. So, what's the use of all that we have in Nunungan kung hindi naman peaceful? So, kinakailangan i-maintain po natin yung dapat mayroon tayong frequent na settlement ng family Pidorido. Kasi yung nga, as I said earlier, ang Nunungan kasi dati, napakagulo ng Nunungan. In fact, Nunungan had been labeled as the Rido capital ng buong Lanao del Norte. Ambus dito, ambus doon. So, good thing na ngayon. So, nabago na. So, naging peaceful po in one way or another ang municipality. In fact, kaya po naging tayong first class at saka naging seal of good local governance po tayo. Dahil po doon. Ayan, Mayor, kanina na-mention mo, idineklara yung Mount Inayawan Range Natural Park bilang ika-53rd na ASEAN Heritage Park. No, sa lahat po itong mga ginagawa niyong efforts para mas mapaganda at makilala ang inyong lugar, ano po yung kahalagahan ng pagkilalang ito para sa inyo? Okay, napakalaking opportunity po. Not every city o municipality ay gawaran po ng ganung Parangal. achievement o parangal. So, napakalaking opportunity po. So, nangyari po yan dahil po sa pag-preserve natin, no? Sa knowing ang Nunungan kasi, possesses also the largest forest land sa buong Lanao del Norte. So, kinakailangan i-preserve po natin yon. Otherwise, kawawa po yung nasa coastal. Kasi ang source ng tubig po ay nasa amin sa taas. So, kinanglan i-protektahan po natin kung ano yung natural resources na meron po tayo sa municipality of Nunungan. So, yun na-preserve po natin. Kaya, almost 4,000 hectares po na na-declare as protected area. So, that is, parang may plano pa po na ma-expand po yan into 12,000 hectares para fully, po talaga na declared as a protected area ang municipality of Nunungan, yung portion po ng 12,000 hectares. Malaki-laking area din ito, no? Yes, ma'am. Vice Mayor, pag-usapan po natin yung Turongan House. Ako. Diyan po sa bayan ninyo. Bukod po sa pagiging symbolic nito or simbolo ng kulturang Maranao, paano ito nakatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na negosyante, kabataan at siyempre sa komunidad po? Yung pong Turongan House natin, that's not symbolized, it's not mga cultural, kumbaga landmark natin, kundi ginagamit din po natin ito at the same time. Kung may mga events po tayo, lalo sa mga kabataan, ginagamit po yan as venue, no? And at the same time, ang turugan po na yan, minsan yung mga pasalubong center po natin, kung anong may mga finished products na meron tayo sa municipality at Nunungan, dyan po din natin. Dyan yung exhibit. Okay. Then at the same time, ginagamit accommodation po ng mga turista natin. Speaking of tourists, Mayor, so may iba pa bang mga bagong tourist destination sa inyong lugar? At paano natin i-accommodate yung mga pumapasok na mga tourist o turista sa inyong lugar? Okay po. Yung sinabi ko po kanina, nabanggit ko yung mga probinsya sa meron po tayo, no? Again, meron po tayong 3 lakes, may 4 na waterfalls po tayo, meron po tayong 5 caves. Then yung pinaka-famous po, yung Mount Inayawan Range National Park, which was declared as a ASEAN Heritage Park. Then, ayun, meron po tayong yung mga agritourism po natin, meron po tayong grapes, meron po tayong strawberry farm, may wild berries, may dragon fruit. Sa marami pa pong iba. So, ang ano po na ginawa po natin ngayon is paano tayo magkaroon ng projects, no, lalo yung mga farm to market roads,
no, heading towards sa mga potential sa meron tayo sa nunungan Yes. para po maging accessibility po. Actually, Maging yun din yung accessible po. gusto ko malaman kasi syempre malawak yung agricultural land. Kumusta yung transporting of goods? So with the farm-to-market roads, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., talagang na-strengthen at meron tayong mga naipatupad at na-prioritize under this leadership ni PBBM. Considering ang daming produkto nila, Yes. Vice Mayor doon, now I just realized, bro mo, dati sa abroad lang At hindi na tinatanim lang, ito. hindi na lang Palawan ang may meron mga waterfall, gray, mga at saka cave, yan, ganyan. Meron din pala sa Lanao. Right, Kaya po natin tinututukan lalo sa turismo po. Kaya yung po laging sinasabi ni President PBM na there's money in tourism. Yun. So kaya po yan po ang pinapalago po natin, no? Okay. Tinututukan po natin, paglaanan natin ang pondo. Opo. Very vital, as you know, when you talk about tourism, very vital consideration dyan yung peace and order, security. Yes po. You earlier mentioned Nunungan was once before parang, you know, for lack of a better term, a war zone. Maraming magulo. And there's a dramatic change, you know, during your tenure. Ngayon, apparently, patuloy na umuunlad ang inyong bayan, napanatili niyo yung peace and order. Paano niyo ginawa yun, Vice Mayor? Okay po, no, yun nga po, with our strong attachment to the EFP and PNP as ka-other sectors po, yung mga barangay officials, mga tribal leaders po. Okay. Yun po. Nanggawa po natin, and of course, mga provincial leaders natin, and eventually sa national government natin, no, kasi frequent po, no, yung kumbaga regular yung support po nila sa atin. Kasi actually, yung lalo na sa mga family feud, no, kailangan natin from time to time sinisettle po natin yan. So that is why I would like also to take this opportunity na pasalamatan yung national government and of course sa provincial government headed by Governor Khalid Dimporo dahil sa realization po ng lahat na ito, dahil po yun sa kanila, na-contribute po nila. Kasi from time to time, pag may sinisettle kami na family feud na po, kumbaga sa tingin namin, hindi kaya ng label namin sa municipal, ay hindi endorse po namin doon sa provincial level, kaya nagkakaroon ng settlement ng mga family feud. Kaya ngayon, in one way or another, wala na po mga rido-rido na dyan. So, laging peaceful na po. Iyon ang pinaka-importante sa lahat, yung family feud. Na paano po masettle ang mga yun. Pero another challenging thing is to maintain that order, no? Anong strategy? Paano nyo napapanatili na, okay, sige, ngayon okay na kayo. And I'm sure baka may konting difference, baka manumbalik yung mga feud. Pero how are you able to address that? Unang-una po kasi back to basic po tayo, no? I am in the statement of Mahatma Gandhi, the famous entrepreneur, that development is the new language of peace. I-develop mo yung lugar, susunod na po yung peace and order. Kaya po nagkagano. Okay. So, after realizing po yung 1.5 billion na completing ng national road, so nagkaroon po ng mga magandang business, gumanda po yung local na economy, nagkaroon po ng business mga constituent natin, gumanda po yung buhay nila, so nagkaroon po ng trabaho. So, ano pong gagawin nila? Din yung sa peace and order naman, in connection doon, yung nag-possess ng mga illegal firearms, ang ginawa po nila, sinurrender yung mga firearms nila. Alright, yes. So, nag-business na lang sila kasi naging accessible na po ang nunungan. Kasi dati po, bigyan po kayo ng sample, paano po tayo magawin dito sa agriculture, sayang niyo po yung pagtatanim kasi hindi po mai-transport yung mga production services. Correct. Kasi dati, kunwari magtanim ka na kamatis, pagdating sa baba, naging tomatoes na. Okay. Opo. So, yun ang hirap dati. So, ngayon naging accessible na, napakaganda po ng kalsada. So, mabilis po yung pag-transport ng products and services. So, nagkaroon ng magandang pamumuhay ang mga constituent natin, nagkaroon ng business, nagkaroon ng mga trabaho, yung mga constituent natin. It's basically a development. And progressive. Makikita at maririnig mo dun sa kwento ni Mayor. And tama nga yun, sinabi din ni Mayor na hindi lang just nagpatupad sila ng polisiya, kung ano-ano man. Kung maayos yung pagpapatupad mo, peace will follow. Right. Peace in the community will follow. So, we talk about, Mayor, about peace and order. Of course, yung sa agricultural farmland, ang lawak, and yung magiging accessible ng inyong lugar sa lahat. But in terms naman sa education, no, paano po natin pinapanatili yung suporta sa mga edukasyon, sa mga education ng kabataan sa inyong lugar? Yan po, isa po sa tinututukan natin na binibigyan po natin, no, ng halaga in education. Kasi yun po ang very foundation po sa lahat. Right. Paano ma-educate natin. So, yung sa education naman, nire-reach out po natin yung mga far-flung areas para kahit pa paano yung mga bata,
na hindi sila ma-deprive in terms sa education. So nire-reach out po natin barangay to barangays. Recently nagpatayo po tayo ng 6 na primary schools, no, para hindi ko yung mga bata kasi ang layo. As I said, napakalawak po ng Yes, oo nga, sabi so, nga kinakailangan nila po natin, ma-reach out natin, mabigyan po natin ng mga schools bawat barangay para hindi po sila ma-deprive. But at the same time, nagpo-provide po na knowing na digitalized po tayo ngayon. So, we make sure na lahat, if possible, na mga public places, mga government infrastructure natin, meron po tayong mga connectivity, yung internet connection. Yes. Para yung computer nila, paggamit nila, at least may connection sila. Para mas mabilis po, accessible po sila sa lahat ng information. Apo. Then yun po, sa mga kabataan din, nag-provide kami ng scholarship programs. No? In fact, yung special program for the employment of students, every summer po yan, nagpo-provide po kami ng yung summer job para sa mga bata. Kahit nag-summer sila, at least may pagkikitaan sila in preparation po sa next opening ng klase. Nakakatuwa yung opportunities na lagi si Mayor papunta doon sa aspeto ng development at pagpo-provide ng opportunities. Kaya naman, nakalimutan na yung aspeto ng pagiging magulo noon ng nanunungan. Dahil nga tama nga naman, pag walang gutom, maayos ang komunidad. At may matibay na pundasyon sa edukasyon. Eh di may maayos sa trabaho makukuha. At ito pang isang pinakamahalagang amin po napag-alaman na nakatanggap po ang inyong bayan ng LGU ng pagkilala. Dito po sa Anti-Drug Abuse Council, yung ADAC. Ano po mga programang nagbigay ng resultang ito at paano po ninyo napanatiling ligtas itong mga barangay? Apo. So, talking about this ADAC, no? Anti-Drug Abuse Council, so we would like to take this opportunity na pasalamatan ng DILG sa recognition. Actually, nunungan kayo kasi way back 2018, the only municipality in the whole Region 10 na tumanggap ng Gold Award after garnering 100% perfect score ng Anti-Drug Abuse Council na inawardan po kami sa Manila Hotel, no? So kami lang po, nag-iisang municipality na nag-perfect po. So dahil po Isa sa po disiplina pala kayo dun sa mga ginawaran nun dahil po sa disiplina po natin at saka na-implement po natin, no, what is mandated by the law. That is 100%, ha? Yes po, perfect po. At sa Perfect 10 score, yeah. sa 10 lugar sa kami lang po. diba? Yes, 2018, at tuloy-tuloy na po yun na naging sustainable po. The only. Okay. Alright. Eh, Mayor, malaking naitulong nga po nitong Local Government Support Fund. Nito lang yan, yung LGSF sa mga LGU. So ano-ano po ba yung mga projects sa nunungan ang naipatupad na sa pamamagitan ng LGSF Fund? Yung Local Government Support Fund po, ginagamit po natin ang pundo yan sa maraming sectors. Okay. Unang-una, yung sa agriculture support, no? Knowing the fact, nunungan kasi purely agriculture, no? So kinakailangan po natin masuportahan yan. Pangalawa sa yung educational fund, no, educational assistance. So ayan, andyan po lagi yung disaster na preparedness. Kinakailangan totoo. Although ang nunungan kasi hindi naman siya prone into floods, but then kinakailangan natin punduhan din yan. Kasi we are not just only focusing on our area of responsibilities. Mga neighboring, mga adjacent municipalities na tutulungan din kami. Kung may mga problema po sila when it comes sa mga calamities. Ayun po. So, sa education, pinaglalaanan ng pondo po yan. And at the same time, sabi ko, madaming farm-to-market roads. Knowing na para magkaroon ng connectivity lahat ng mga barangays, para madali may transport yung products and services. Vice Mayor, facilities po. sorry about that. Can you be very specific? What other priority projects or programs ng inyong bayan na nais nyo pong paglaanan ng pondo using LGSF? Again, unang-una po, nunungan kasi, napakalawak ng nunungan. Yes. Kaya nga kinakailangan natin hanggang ngayon yung farm-to-market roads. Okay. Kaya nga po, naglaan po kami ng pundo through 20% Development Fund. Every year po na in-incorporate po namin doon sa annual investment plan para mapunduhan yan yung road rehabilitation po. So connecting all barangays. Para mabilis. Kasi knowing the fact, ang nulungan kasi, purely agriculture po. So although, mayroon po tayong lake, so para sa fishery. So ang ginawa po namin, sa by that sector, nagbigay po yung BFAR, no? Bureau of Fisheries, ng fish cage. Okay. So nagkaroon po sila ng cooperatives na sila po yung namamahala ng fish cage na yun. That is amounted to almost 2 million na binigay po ng BFAR. Okay. Yung sa agriculture naman, ang ginawa po namin,
is, kumbaga from time to time, naglalaan po kami, nagbibigay po kami ng mga seedlings. So nagkaroon po kami ng gardening bawat barangay. So minomonitor po namin yan. So nagpo-provide kami ng training programs, no? Para malaman po nila paano mag-farming sa lahat-lahat. At saka nag-provide din kami ng, kumbaga, training din sa lahat using yung DSWD ng mga programs nila para magkaroon ng kabuhayan ng mga constituent natin. Yung pastry, lahat po ng ginagawa nila. Sa mga magsasaka naman, Vice Mayor, paano naman nyo sila tinutulungan, lalo na yung paglalagay ng trading post? Are you considering it na maglagay na din? Ito yung Yes. mga bagsakan. Oo, yung mga bagsakan. Kasi usually yung pag-expert talaga ng mga goods, yun talaga yung inaabangan din ng kapwa o yung katabing munisipalidad eh. Correct. Kaya nga po, so despite po na deprived kami for the past decades now when it comes to peace and development, so ngayon po, kumbaga nag-grade 1 pa lang kami. So, luckily, nagkaroon po tayo ng lahat ng meron tayo, yung new government center po natin, nagkaroon tayo ng new market po natin doon. May dry market, may wet market, may terminal po doon. So, lahat ng mga produkto doon po natin ibabagsak. Kung lahat mga finished products ng municipality Manunungan doon po natin ibabagsak. At saka in-invite po natin, kasi may market din tayo every Thursday, in-invite natin lahat mga wholesalers na dayuhin ang Nunungan at saka doon mamili. Ayun. Lahat ng mga So, products. meron na Opo. pala. In fact, ang Nunungan kasi, kami po yung dahilan bakit nagkaroon kami ng oversupply, no? Ng ginger sa buong Region 10. Alright. So lahat ng crops nandun po sa municipality ng napakaganda po ng kumbaga napaka-fertile po ng soil natin. Ang ganda ng coordination ng bayan ng Nunungan. Kanina sa binabanggit ni Vice Mayor yung pakikipagtulungan niya sa national government like the BFAR, nabanggit ang farm to market road, which I understand it has to go through the national government agencies like Department of Agriculture kasi sila nga yung implementing. But ngayon, obviously, I understand napakarami po ninyong programa. Kayo po ni Mayor. Marami pong dapat abangan at inaabangan ng inyong mga constituents. Ano pong mga programs pa po ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa Nunungan sa natitira pong panahon sa inyong termino ni Mayor? Okay po. So una-una yung ongoing po, no? Although katatapos lang ma'am po ng ano natin, yung new government center natin, yun ang world class na new government center natin. Okay. Opo. Tapos within that area, kasi napakalawak po yan, no? So nagkaroon tayong landscape, may mga fountain, then magkakaroon din tayo ng sports center sa baba with grandstand. So may ongoing din tayo na construction ng tourism building, di meron tayong MDR na building din, magkaroon tayo ng children's park. So ayun, ginagawa po din namin, nag-request kami ng para sa legislative building, no, para mas mabilis po, maging komportable po yung mga employees natin. Separate po yung legislative at saka executive na building. Apo. So yun pong ginagawa natin ngayon. It's gonna be very exciting. I know, pero curious lang, Mayor, bago tayo magtapos, no? Since matagal na po kayo sa serbisyo, Vice Mayor, naging Mayor, tapos ito pong naging inspirasyon nyo kasi sa pagpupush talaga na maging maganda, progresibo ang lugar, lalo na sa Lunungan, ang inyong lugar, no, sa Lanao. Ano po yung nagpupush sa inyo na magpatuloy? At kabisado ni Mayor, no? Yung kanyang mga programa, alam niya pasikot-sikot, pinanggalingan from a very not so secure, the peaceful area ngayon, peace and order, 100% pang drug-free. So, ibang klase po yung ganung pamumuno eh. Actually po, ang pinaka-importante po sa bilang isang leader, no, yung hands-on po tayo na mag-execute po ng mga responsibilities at obligation po natin. Ang pinaka-importante sa isang leader. Huwag po natin hayaan, no, ng mga constituent natin kasi kailangan bilang isang leader, tutukan po natin. No? At saka bilang isang leader, hindi po tayo ang pinagsiservisyo, tayo po ang mag-serve para sa mga constituent natin. We are going to serve, not to be served. Yun po ang pinaka-importante doon. And if you're going to advise na your fellow constituents or yung mga susunod na posibleng mamahala sa inyong lugar, if you have a very short advice, what would it be? Yun lang po. Labi ko, sa pangkalahatang advice lang po, no, na bilang isang leader, tutukan po natin. Again, yung sinasabi ko po, dapat hands-on po tayo na mag-execute ng mga responsibilities natin, obligasyon natin. Dapat andun tayo lagi sa area of responsibility natin, huwag po natin pabayaan. So, laging nakatutok po tayo. Saka, whatever problems that we have in our area of responsibility, dapat kinakailangan alam po ng national government. Para at least matutukan, mabigyan ng pagkakataon na tulungan. I-provide po nila anong pagkukulang natin sa municipality po natin.
I'm sure nanonood ngayon yung mga kababayan po ninyo, mga constituents sa Nunungan at masayang-masaya po sila at naibahagi po ninyo ang inyong mga makabuluhang mga programa at proyekto sa inyong bayan. In fact, even your vision na napakaklaro po para sa kag-uunlad ng inyong komunidad. Pero ang isang bagay I'm sure na a lot of people will be interested in, even the local chief executives, just like you. What keeps you going, Mayor? Hindi po ganun kadali ang maging leader ng isang LGU. I'm sure you're doing your thing, pero ano po yung motivasyon nyo at nananatili yung fervor, yung enthusiasm na magpatuloy bilang isang Public PCL servant. public servant? Opo, good question po, no? So, with our strong attachment and collaboration with the barangay officials, tribal leaders, religious leaders, with our strong attachment with the EFP and the PNP, sa lahat ng sectors, nagtutulungan kami. Kaya naging ganyo po kami na magtulungan. At saka sa mga constituent po namin na napaka-supportive po nila. Kasi yung lagi ko pong sinasabi, everything cannot be made possible with the support of our constituents. Okay. So, kaya po sa amin din, nag-landslide din po kami from mayor down to barangays dahil po kami po ay nagkakaisa Solid. sa pagsulong ng municipality at Nunungan po. Yun po ang pinaka-importante doon na magkaisa ang lahat ng sectors. So, yan po ang ginagawa na from time to time, binubuo po namin at the same time, meron po kaming regular na meetings, no? Para kahit pa paano hindi ma-deprive lahat ng sectors kasi pinibigyan natin ng pagkakataon na i-voice out kung anong mga hinaing nila. Yun po ang pinaka-importante. Very well said, Mayor. Vice Mayor? Yan po. Mayor na matagal na. Okay. And well, I'm sure hindi naman ang mga kababayan natin ang mayor ngayon ay ang butihing mayor ay ang daughter po ni Vice Mayor Of course. Mamay. Maraming salamat po, Vice Mayor, sa pagkakataong makasama ka po dito sa aming palatuntunan. Thank you, Mayor. It's a very meaningful conversation. Apo. So before anything else, I would like to tell this opportunity. Pasalamatin yung national government Please sa go lahat ahead. ng mga Yes. project, sa municipality of Nunungan, of course, sa provincial government po natin, kay Governor Kali Dimapuro at saka dalawang congresswomen, kay Amina Dimapuro at saka kay Ma'am Angging Dimapuro, at saka sa lahat, Sangguniang Bayan members, sa municipality of Nunungan kay Mayor Mayora City Nor Alia Mamay, sa lahat-lahat, then maraming salamat. Sa especially kay Governor Kali Dimapuro kasi hindi po kami magkakaroon ng maraming project, hindi magiging nunungan, kung anong nunungan ngayon kung wala po sila. Kasi napaka-supportive po ng provincial government po natin. Kaya naging ganito ang nunungan dahil po sa kanila. At sige, maraming salamat po sa station ninyo po, dito po sa Gov on the Move. Maraming salamat, Sir and Ma'am, Thank you. for this Thank you, opportunity na makapanayan po ninyo para kahit pa paano may bahagi po namin kung ano meron ang municipality of Nunungan in a source of inspiration din sa mga kapwa namin elected official na gumawa po ng tama, magtrabaho po ng tama. So maraming salamat po.